Noon, nung panahon na gusto natin silang kasama, gusto nila tayong kasama, hindi pa pwede kasi duty bound tayo, di ba? Nakakalungkot dahil may mga kasama ka na kausap mo ngayon, matino, pero later on, isang araw makikita mo na nagkaroon silang problema sa pag-iisip dahil siguro hindi nakayanan yung training. Sabi nga di baling mapagod ka sa trabaho, kesa naman napapagod ka sa paghahanap ng trabaho. Ako si retired Major Renato Bong Torres at ito ang aking kwento. Ako ay pinanganak sa Quezon City sa Banawe Children's Hospital. At lumaki ako dito sa Montalban, Rizal. At ako ay nag-aral sa elementarya, sa San Jose Elementary School at Roosevelt Memorial High School ng sekundarya. At nagkolehiyo ako sa Far Eastern University at napalipat ako sa Philippine College of Criminology. Ang eligibility ko ay Civil Service Police Officer exam, NAPOLCOM exam, at yung board exam ng criminology. Ako po ay pumapasok sa mga fast food chain bilang crew para sustain yung aking pag-aaral. Year 1995, ako ay nakapasok sa Philippine National Police Special Action Force habang inaantay ko ang aking graduation sa kolehiyo sa Philippine College of Criminology. Ibig sabihin, hindi na ako nakagraduate academically dahil nakapasok na ako sa training school ng PNP. PNP sa plus 95-02. Nag-training ako sa Port Santo Domingo ng 1995 hanggang 1996 at diretso pa rin ng specialization course sa Negros Occidental hanggang October ng taong 1996. Dahil nga nag-specialized training ako sa Negros Occidental, automatic, doon na rin ako na-assign bilang regular member ng Negros Island Task Force, NITF. Kaya nakapag-serve ako doon ng kulang-kulang 3 years. Pero dahil national in scope ang aking unit, SAP, deploy kami kahit sa ang isla ng Pilipinas. So nakabalik ako ng Manila bilang augmentation sa mga mall dahil mataas ang insurgency. Na-deploy kami sa NCR sa Pasig para proteksyonan yung mga mall areas na meron dyan, mga business areas. Nagkaroon ako ng pagkakataon, malakad yung aking sa NCR dahil nandito rin naman ako sa Pasig para ma-assign ako sa NCRPO. Dahil na-assign naman ako sa NCRPO, nagkaroon din ako ng pagkakataon ma-assign sa Camp Crame. Ganun lang, kapag nakailang taon ko na sa Camp Crame, may isipan mo na namang trabahong pulis sa mga line areas, magpapababa na naman ako. Napunta naman ako sa Calabarzon, dito sa Rizal. Dito mismo sa aming bayan, sa Montalban. SPO1 ako, nag-serve ako as logistic ng istasyon. Pero dahil nakapagtrabaho ako sa Camp Crame, sa adjutant, sa DPRM, adjutant nun, then na-rename na DPRM, may mga kakilala tayo mga NUP, tsaka mga high senior officer, na anuhan na naman ako, na shoot orderan ako para tulungan na naman sila sa mga paperwork, sa mga table investigation doon about sa draft from rolls, yung mga awol, at yung mga nagpapa-reinstate na
Philippine Constabulary tsaka ANP. So yun yung aking naging trabaho, more on investigation sa table investigation. Dahil nakakasawa din talaga ang trabahong table investigator. Total, nandun ng mga general, nandun ng mga kakilala natin senior officer. Magre-request na naman akong pababa na naman ng istasyon. Dapat pagbibigyan na naman until such time na nag-apply na ako ng lateral. Kaya nung 2008, pinalad ako na makapasok sa lateral entry last 2008. Dahil Calabarzon yung naging quota ko, kaya diyan ako umikot sa buong probinsya ng Rizal. Nabigyan tayo ng pagkakataong humawak ng platoon sa mga mobile force na sinasabi, parang quick reaction ng probinsya. Nabigyan din tayo ng pagkakataong maging local police ulit sa probinsya ng Rizal, dito sa Montalban, San Mateo, at ibang parte ng Rizal. Siyempre, dahil naging opisyalis tayo, dumadating talaga yung pagkakataon na mabibigyan ka ng chance na mamuno bilang chief of police ng isang bayan. Kaya tumataas yung accountability at command responsibility sa trabaho. Halos pag seserbisyo ko sa probinsya ng Rizal, siyempre, naghahanap pa rin tayo na ma-promote. Ngunit alam naman natin na kapag nasa probinsya ka, medyo hindi gano'n ang system sa promotion dahil maliit ang quota. Kaya dahil nakakapag-servisyo naman ako sa NCRPO, most especially dyan sa Marikina, nag-apply na naman ako na malipat ng region from Calabarzon to NCR. At awa ng Diyos, nabalik na naman ako sa Eastern Police District, download sa Marikina Police Station, kung saan nabigyan tayo ng chance na ma-promote one time. One time application, na-promote tayo, kaya nakuha natin yung ranggong major. Kasi nung ako yung nasa Rizal, parang naka-4 na try ako. Medyo talagang hindi tayo ukol doon sa promotion ng Calabarzon. Kaya dito sa NCR, nagulat nga ako, tsaka yung expectation ko, hindi ko akalain gano'n na ako pa yung top 2 sa lineal list ng mga senior. Kaya talagang kulang na lang talagang i-promote ka na. So, kaya yun, nakapag-servisyo tayo sa Marikina Police Station bilang ARMS, yung sinasabing Human Resource Management Section ng istasyon, admin. Doon tayo na inabutan ng decision na i-grab ko na rin yung chance ko na mag-optional retire. Amen. Actually kasi sa totoo lang, na-deprive ko yung sarili ko bilang civilian dahil sabi ko nga, ako'y aside sa pag-aaral, nag-working student ako. Tapos, eventually, maaga pa ako nakapasok sa serbisyo. Kaka-22 ko lang kasi ako'y August. Nakapag-take out ako ng November. So meaning, kaka-22 ko lang, nasa loob na ako ng training center. Kaya parang hindi ko na-enjoy yung civilian life. Kaya dahil yung napuntahan ko namang unit, hindi naman ako nakakauwi sa pamilya ko. Kumbaga, kung saan ako itapon na sityo o kaya asyenda, doon lang kami. Walang uwian, so mag-aantay ako ng 3 months para makapag ng rest and recreation, yung sinasabing leave, para makatikim ko ng 10 araw na leave. Pero ang tagal no, kaya meaning, yung from civilian to uniform personnel, hindi ka naman pwedeng pa loko-loko o babanding-banding sa trabaho. Kaya parang naging seryoso yung transition ng buhay ko.
Hindi ko na ganong na ano yung buhay kabataan na talagang nagsaya, na gano'n. Halos, kung masasobrahan naman ako ng pagsasaya sa serbisyo, baka makagawa ako ng mali o labag sa organization dahil sa yung code of ethical standard pa. Sa totoo lang, dahil nga yung line of assignment ko, mobile kami dahil Special Action Force. Yung masasabi kong best experience ko dyan, nakapag-travel ako halos sa Pilipinas ng libre dahil sa duty bound. Nakagamit ako ng mga, nakakita, nakagamit, naka-experience ako ng mga bagay na hindi ko nakita sa local police. Like armaments, communication, pati yung line of sa trabaho, iba. Kaya yun yung siguro yung best experience ko na hindi ko makakalimutan to compare nung bumaba ako ng police station. Pag naman worse, nakakalungkot dahil may mga kasama ka na kausap mo ngayon, matino, pero later on, isang araw makikita mo na nagkaroon sila ng problema sa pag-iisip dahil siguro hindi nakayanan yung training. Totoo pala yun na bumibitaw. Dahil kami, nasa malayo. Bukod sa malayo yung pinuntahan namin, nilagay pa kami sa kabundukan. Parang, pero at least, pulis kami, may sahod kami, pero ang buhay namin doon parang ano kami. Kaya hindi mo masisisi na may mga kasamahan akong na-depress. Nagkaroon ng maring siguro, nagkaroon ng na bumitaw yung kanilang mental health. Nagkaroon sila ng mental health issue. Naka-accumulative tayo ng 27 and 4 months sa serbisyo. Mas na-prepare mo, naibasta mo yung sarili mo nung bumalik tayo sa civilian life kasi na-equip na tayo ng discipline, ng professionalism, yung pagtrato mo, pakikitungo mo sa tao, nakukuha mo na kung paano mo siya, kasi na-adapt na natin yun nung tayo yung nasa serbisyo. Kaya parang hindi na tayo mahirap bumaba sa community kung paano makisama. Parang hindi na tayo nahirapan mag-adjust. However, may mga may mga bagay din naman na kasi nung mga panahon na tayo ay bata-bata sa serbisyo, yung pamilya natin, parang ayaw tayong iwan ng anak natin. Gusto natin, lagi silang kasama. Halos ayaw ng pamilya natin na mag-duty tayo kasi may iwan sila. Pero ngayon, baliktad na. Wala ka na sa serbisyo, nandito ko na sa sariling pamilya mo, bahay mo, pero sila naman yung wala na kasi may mga sariling mundo na sila na inaasikaso, ginagawa. Parang yun yung cycle na. Noon, nung panahon na gusto natin silang kasama, gusto nila tayong kasama, hindi pa pwede kasi duty bound tayo, di ba? Sabi ko nga, malayo yung mga assignment ko. Hindi, imposible na makauwi ako. Kaya talagang naiiwan ko dito ang pamilya ko. Uuwi na lang ako kung naka-schedule ako for rest and recreation. Kaya lang, ngayon, siyempre, nakapag-local police na ako. Nasa ibang munisipyo naman ako dahil may command responsibility ka, may accountability ka, hindi mo naman pwedeng iwan yung istasyon, lalo na kung ikaw ang chief of police. Kaya, hindi ka pa rin pwedeng all the time nandito sa anak mo, sa bahay. Diba? Naggagawa tayo ng programang mga balik eskwela, lahat ginagawa natin para maging sure yung pagpasok ng mga bata, dino-document natin yan, pinaano natin sa community na ligtas sa mga kabataan dahil nandito ang kapulisan. Pero sariling anak ko, hindi ko naiahatid sa eskwela. Dahil kailangan ko mag-ano dun sa lugar kung asan ka. Yun yung accountability mo sa publiko. Kaya kahit pamilya mo, masasacrifice mo. Ngayon, dahil wala ka na sa serbisyo, hindi mo na magagawa sa mga anak mo kasi kolehiyo na anak mo, kaya naman, hindi na niya kailangan na. So, yun yung mga something to regret, pero at least,
hindi man natin na ano yun sa pamilya mo mismo, pero nagawa mo sa community. Di ba? Yun yung mga bagay na cycle eh. Kumbaga, police life is meant to move the way it was intended to. Kumbaga, may mga bagay na kailangan mong gawin kasi yun yung kinakailangan. Para minsan, ito yung pamilya mo na kailangan gawin mo yan. Hindi mo magagawa kasi nga, nandun ka sa pangangailangan. Di ba? May mga bagay na kailangan mong gawin, it is meant to, to move the way it was intended to. Kasi nga, trabaho mo yan eh. Pero, siyempre, may pamilya ka na nauunawaan yung trabaho mo. Hindi magiging issue na kasi, di ba, binibigay mo lahat ng kung ano yung naibibigay sa iyo ng gobyerno. Hindi mo pababayaan yung pamilya mo financially. Minsan, may time konti. Pero dapat talaga malawak yung pag-iisip ng better half mo o yan ng pamilya mo na maintindihan yung sitwasyon. Di ba dito sa Propo A, ang nag-COP ka dito, sir, Teresa? Teresa Embaras. Parang, sa Teresa, sir, anong taon yun? 2016, pag-upo ni President Duterte. Sa Baras, sir? 2019. Tapos, 2020... Pandemic. Nag-pandemic. Bumaba ako dito sa Montalban. Hindi, sir, nag-Marikina ka. Anong taon niya, sir? Marikina. 2020. 2020, sir. Yeah. Ako ay isa ng Mr. Bong Torres. Hindi, pero hindi naman undeniably, medyo bata pa naman tayo at nagpapasalamat sa Panginoon na hindi naman tayo kumbaga medyo hindi naman tayo sakitin o malakas pa. Physically fit pa naman tayo. Kung magkakaroon ng pagkakataon ng mga pagservisyo public servant ulit, bakit hindi natin i-gagrab yung opportunity. Tayo ay lumalahok sa politika, pero siyempre minsan hindi natin maano yung mga bagay kung ano, di ba? Ano pa rin tayo, committed pa rin tayo sa public works, public service. Ano yung posisyon na tinakbo mo? Nag-try ako sa pangkonsehal ng bayan. Bali, 8 yung kailangan doon. Naka-ano naman tayo ng pang-10. Kaya siguro, not so bad. Maganda naman yung outcome ng ano ko. Kasi dito, sa laki ng dami ng botante dito. At laki ng Montalban talagang I'm proud na pang-10 ako. Diba? Nakakamiss yung nakakamiss sa serbisyo yung lagi mo paalala sa mga subordinates o sa mga kasamahan mo. Kasi diyan na bubuhay ang mga pulis para maging ligtas, malayo sa anumang asunto o problema. Bilang senior o officer, isa sa mga trabaho natin na hindi dapat kalimutan yung pagpapaalala, constant communication sa mga tao natin, na ito yung dapat, ito yung nararapat, ito yung dapat na actuation na gagawin natin. Ano. Yan yung nakakamiss na yung wala ka nang mapagsabihan ng mga advice para ano. Diba? Yan kasi yung daily na ginagawa natin sa kapulisan. Yan yung nakakamiss. Yung mga nasa active service, lalong-lalo na yung mga bago pa sa serbisyo, siguro talagang i-grab nyo yung opportunity na nakapasok kayo sa organization. Bakit? Maraming gumusto niyan, pero kayo yung napunta dyan. Di ba? Sabi nga, di baling mapagod ka sa trabaho, kesa naman napapagod ka sa paghahanap ng trabaho. Pero, it entails na dapat ingatan mo yung kalusugan dahil yan naman na magdadala kung ano yung magiging outcome mo sa journey ng trabaho mo.
sa tingin ko kung magiging abusado ka sa physical health mo o nagkaroon ka ng problema mental health, hindi ka naman tatagal sa serbisyo kasi iaalisin ka kapag hindi ka na fit. So dapat talaga ingatan mo ang iyong kalusugan para makapag-perform ka ng tama sa iyong trabaho. Tapos, kapag okay ang iyong kalusugan, sabayan mo na rin na dapat maging okay din ang iyong financial ano mo, financial ability sa trabaho. Dapat, anong ibig ko sabihin? Kung dati kang empleyado, meron kang SSS, i-retrieve mo, buhayin mo. Kung may pagkakataon ka mag-saving sa mga upslay o sa mga laylay na meron ng ating kapulisan, i-grab mo na magkaroon ka ng contribution dyan, capital contribution. Kasi pag dating ng panahon na lumabas ka na, daig mo pa ang nagpatayo ng apartment sa mga dividend kapag ikaw nagtanim dyan. Kaya nga, kumbaga magiging stable yung financial ano mo. Magkakaroon ka ng stability ng financial sa buhay dahil nakapag-ipon ka sa yan. Tapos yun, katulad nga ng sinabi ko, yung meron kang SSS, may ano, buhayin mo kasi darating yung panahon, iedad tayo ng senior age, di ba? May makukuha ka, may throwback sa iyo ang inipon mo sa mga SSS, di ba? Mga passive income. Yan yung mga dapat na ipine-prepare na mga bago. Kasi kung sasabihin ko yung mag-ingat sa trabaho, ganyan kasi ano na siya eh, common na yun eh. Alam mong pulis ka, dapat talaga mag-ingat ka, baka madisgrasya ka. Pero hindi naman kasi pwedeng puro pag-iingat tsaka tapang lang sa kapulisan. Kailangan, futuristic ka, iisipin mo yung magiging buhay mo right after nung nasa trabaho ka para maging financially tsaka ayos yung ano mo, sarili mo. Yun, physical health tsaka financial health ang dapat ano yun. Siguro, for my 27 years in service, I suggest kung mabibigyan ng pagkakataon na dapat, kung gusto, kasi alam naman natin na may pondo para sa organization. May allocated fund. About sa retirement, okay naman na yung retirement ng program ng kapulisan, ng organization. Siguro sa mga bago, sa yung nasa active pa, dapat maisipan ng mga higher official natin na paano, kasi may budget naman eh. May talagang may sapat na allocation naman pagdating sa pondo ng organization. Siguro, kung gusto nila maging effective lalo ang kapulisan, hanapan nila ng paraan paano magkaroon ng family time ng maayos yung ating kapulisan. Yan yung sumisira sa dedication ng kapulisan kapag nagkakaroon na siya ng problema o nawala na siya ng time para sa kanyang pamilya. Bakit? Pagdudutiin mo araw-araw yung pulis ng 12 oras, tapos hahanapan mo ng magandang output sa trabaho, stress yan eh, pagod yan eh. Yung hindi nga ganun kahaba ang pagsiservisyo, normally nagkakaroon pa yan ng personal problem. Yung ganun pa kayang ganun kahaba, exhausted yung katawan mo. So meaning, ang ibig sabihin, sana for humanitarian consideration, gawing 8 oras quality time sa trabaho, mas mahaba ang quality time sa pamilya. Para yung magiging output niya, maganda yung kanyang magiging public service sa community. Kasi ano siya eh, kumbaga okay yung kanyang oras. Hindi pagpag, di ba? Sana yan yung makita ng ating higher ups na paano magiging minimum na oras lang na 8 yung trabaho ng pulis. Diba? Sa payslip ko na naitatago ko, 2,900 yung naka sa akin. Ang base pay ko, 2,900. Isang buwan, 2,900. Ano yung naalala mo sa mga
unang binili o nung pinagamitan mo sa pera nung sinahod mo na? Yung mga ganong pagkakataon na ano kasi nga, sabi ko nga, nandun kami sa probinsya, nasa bundok kami. Parang wala ka namang mabibili doon eh. Kasi nasa bundok kami. At hindi naman siyempre ATM pang way ng sahod nun. Cheque pa talaga. Na pag nakarating sa hacienda o sa bundok yung cheque mo, hindi mo rin naman siya magagastos. Di ba? Kaya mahirap yung yung experience ko sa ano eh. Kaya ibig sabihin, may iipon mo yung cheque mo or else mauobliga ka na i-cash out siya pero may deduction sa mga siyempre gagawin nilang negosyo yung pagpapalit. Yes, tama. I'm proud na ang napundar ko dahil sa pagpupulis ko, eto kung ano yung meron ako, lupa, bahay, ang sasakyan, ang pinagpapasalamat ko pa siyempre, binigyan tayo ng Panginoon ng mga ganyang bagay. Minsan sobra pa, di ba? Higit pa. Siguro talaga, yan dapat ang ng mga nasa government na after serving the government o sana may lahat ng mga nagretiro, sana pare-pares na nagkaroon ng sariling bahay, karoon ng mga bagay na para medyo mataas naman yung expectation pag galing ka sa government. Siguro talagang iba-iba kasi ang way ng pag-aano natin sa pera eh. Siguro kung aminado ka sa sarili mo na hindi ka talaga negosyante at yung pamilya mo o asawa mo marunong, pagkatiwala mo sa kanya. Pero kung ikaw naman talaga ay negosyante habang ikaw ay nasa serbisyo, minsan kasi 'di ba may sinasabi tayong bawal lang mag-engage ng habang nasa serbisyo ka. Hindi mo mapapagsabay yung kakaroon ng conflict of interest eh, di ba? Kaya pero maging mula tayo sa mga passive income na yung mga bagay na makakapagbigay sa iyo ng ganansya na pinagkatiwala mo kung ano yung meron ka. Kasi kung ikaw mismo tututok sa mo, baka mapabayaan mo trabaho mo. Gumanda nga yung serbisyo mo, nagkaroon ka naman administratibo. Which ako nga na-suspend na malaki na wala sa akin sa buong isang taon. Kaya darating sa point na magde-decide ka kung ko-concentrate ka ba sa pinagkakakitaan mo o magko-concentrate ka sa trabaho mo or else makakapag-isip ka talaga ng is either mag-resign o mag-retire na. Isa doon pipiliin. Isa lang talagang pipiliin mo. Pero kung gusto mo talaga habang nasa serbisyo ka at kumikita, pag-aralan mo kung paano yung passive income. Tulad nung nabanggit ko, yung mag-share ka ng mga sa mga institution na tulad ng mga Upsly o na kapag nagkakaroon ka ng dividend, yun yung mga passive income. Di ba? Na pwede mong makuha anytime. At hindi ikaw ang nag-iisip, sila ang nag-iisip kung paano ka bibigyan ng ganansya. Pera mo yung nagkatrabaho para sa pera. Pero yung ibig ba sabihin, kung pulis ka, nag-loan ka, magnenegosyo ka ng ganito, oo, mapapatakbo mo, on-hands ka sa negosyo mo. Pero later on, maniniwala ako, may makakasidip sa'yo na hindi ka na effective sa trabaho mo. Diyan, dumadating yung point na nakakasuwang ka na ng administratibo, o kaya naman pumapangit na yung performance evaluation sa'yo. Kasi nga, nakikita, hindi ka na nakakapasok. Lagi kang dahil nakatuto ka sa negosyo mo. May napapabayaan. Yun. So, yun lang. Yung mga tropang nasa serbisyo, nasa tandaan natin kung ikaw man ni non-officer o officer,
lahat tayo may accountability sa lipunang ginagalawan natin. Kaya dapat talaga maitanim mo sa isip mo na ikaw ay public servant at dapat talaga makuha mo ang isip tsaka puso ng lipunan para bilang pulis magkaroon ka ng kasaysayan ba sa iyo na sa sarili mo na isa ka sa mga mabuti na naging alagad ng batas. Ganun, di ba? Wag mong gamitin yung pagiging pulis mo na isa ka sa mga pinag-uusapang unang lumalabag sa batas. Ako si retired Major Renato Bong Torres at ito ang kwento ng Antigo.